tanong ko po kay Papa Dins, Paps, hanggang saan ang kaya mong ibigay o isakripisyo para sa pamilya? Kahit buhay ko pa. Lalaban ng bata yan. Pag naalala ko, sinigil ako. Pag naalala ko kasi, hindi ko kasi sukat akalain eh. Kasi na-frustrate si Papa. Siya ay isang kapatid at isang magulang. So, hindi siya leader. Kasi hindi siya nagdidikta dito eh. Hindi tugma yung salitang leader. Ama at kapatid o kapatid. Ano sa kanya? Ang turing. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business! Nagulat din naman ba kayo? Huwag na kayong magulat. Kami lang to! Ang 3M's ng ka-business family! M1, M2, M3. at kami ang 3M's! Oops! Ano? Mga sis! Excited na ba kayo? Oo naman, ang bakit? Ba't ba tayo ba-excite? Siyempre, Meron tayong guest. Oh? may guest tayo. Sino? Please welcome Papa Dins TV and Thinking Body! Wow! Di ba ang pogi? Oo. Ang pogi. Have a seat po! Have a seat din po. Kinakabahan ako. Ang gwapo naman ng visitor. Mag-i-interview. Pang malakasan. Parang nakakilig yung bisita natin. Nagawa po ang pogi ng bisita namin. Po mga ka-business, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun na, kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ayun na, sana mag-enjoy kayo sa gagawin nila. Kasama ka po. Kasama po kayo. Ako parang hindi eh. Sana mag-enjoy ka din pa. Kinakabahan ako eh. So, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business nating minamahal. Hindi ko alam kung bakit ako napadamay dito. Nakabahan ako sa interview na to, Pops. Kala ko, ikaw lang. So, pero maraming salamat po sa pag-welcome sa akin, lalo ng 3M's. Maraming salamat at ako yung kinakabahan sa inyong mga itatanong sa amin. Kaya, Madali lang naman po. ayun, madali lang. So, yun. Ayusin niyo yung tanong. Oh. Huwag na po nating patagalin. Interviewin na po natin tong dalawang guest natin, si Papa Dins TV at saka si Thinking Body. Para malaman din natin at makilala natin sila lalo. Kung sino ba talaga silang dalawa. Pag ganun pa kayo. Umpisaan na! First, Ready na ba kayong dalawa? Ready ka na ba, Bads? Medyo kinakabahan niya ako, Pops. Eh. Ready! Ready? ready na. Ready tayo dyan. First question. Papa Dins, ito ang tanong ko sa'yo Apo. May plano ka bang mag-asawa? At kailan yun? Di ba? Siyempre may Kasi plano naantay tayo. na yun At siyempre sayang naman yung ating di ba? Yun. Yung lahi natin. Oh! Siyempre, panganay akong apo eh. Sa lahat, di ba? Sa side ni Mama, side ni Papa. At kailangan talaga natin mag-asawa. Gusto ko talaga mag-asawa. Paps, kapag nag-asawa ka na, ilan namang anak ang gusto mo? Ilang anak? Siguro 3 o 5. 5 anak. Oh, pwede yun. 3 to 5. 3 to Kasi, 5, ano yun eh, feeling ko kasi kapag nagkaroon kami ng panganay, mag-aagawan pa yan ng both sides. Sa side ni Russell, siyempre sabi ko magkaapo. Sa side naman nila Papa, sobrang sabi. Diba? So, kailangan medyo marami-rami. Diba? Bali, only, ano lang yun, child si yung Russell. Ako, only. Only Kaya pala child. sabig. Kailan ka naman mag-aasawa? At kailan yung kasal nyo? Ayun ang marami. Kailan ako mag-aasawa? Oh. Madaming viewers yung nagtatanong. Kaya nga. Anong petsa na ba ngayon? October 11, 2023! Ayun sa unang tanong, kailan akong mag-aasawa? Sa tingin ko, medyo matagal pa. Kasi nantay ko pa siyang makagraduate. Diba? Ano yung sunod na tanong? Mga ilang taon ba yun, Pops? Mga ilang taon? Pang-aantay yun ng viewers. Kasi first year college siya eh. So, pag natapos yun, mga siguro 5 taon pa. From na yun. Ilang taon ka na nun, Pops? Ilang taon na ba ako ngayon? 27. Oh.
Oh, nasa mga 32. Kaya pa yun? Kaya pa. Kaya pa naman. Di sa mga, 2028 pa. Oo, parang gano'n. Ay, tugol. Pero okay lang yun. Makakapaghintay naman, di ba, Oo. Pops? Kaya naman. Kay Thinking Body naman po tayo. Tanong. Kuya Buddy, Yes. tanong ko po sa'yo, bakit ka po nandito sa Ka-Business Family? Yun, napakagandang tanong at isang napakagandang pagkakataon din para malaman din ulit ng ating mga ka-business na minamahal kung ano ba yung purpose ni Thinking Body kung bakit nandito. Siyempre, unang-una nagpapasalamat ako sa mainit na pagtanggap ninyo, siyempre ng BM, Papa Vince, nila Sir Ka-Business. Asan ba siya ngayon? Nandun. So, at sa inyo mga minamahal namin, maraming salamat po. Ako po ay magsisilbing katuwang ni Boss Dave sa kanyang pag-edit para at least mas lalo po kayong mabigyan ng kasiyahan sa mga mapapanood yung video or vlog galing sa Ka-Business Official at Ka-Business Family. Thank you. Welcome na welcome po. Welcome dito sa Ka-Business Thank Family. you. Yes. Ang second na tanong. At pangalawang tanong, bakit po ang macho niyo? Ayun. Actually, natanong ko rin yan bakit macho ako. Kaso nga na, ay sumakot ng sarili ko. Tatanong ko sana yung diet ni Thinking Body. Medyo meticuloso kasi ako sa diet, syempre sa kumbaga ano tawag doon, conscious ako sa mga kinakain, ganyan. So, yun, healthy living lang. Healthy living. Kaso minsan, sumubra ata. Sumobra sa Sumobra. Support din po pala natin yung YouTube channel Ay, ni salamat po, Thinking salamat. Body. Yun. Kasi na rin po kay Papa Deans. TV! Yes! Thank you po mga business. Magtatanong po kami sa'yo, Pops, ulit. Sige. Kung sakaling nakapag-asawa ka na, kinasal ka na, ano pong plano niyo po? Iiwanan niyo po ba ang family ka business o mabukod po ba kayo ng house? Napakagandang tanong yun, sa amin, kasi may plano na kami ni Papa sa katubaran, sa pagsisikap naman. Ang gusto ko talaga ay kakasama, parang compound. Pero yung wala yung bahay, siyempre para may privacy. Diba? Tapos magkakasama yun, buong para hindi kami, siyempre, mga kagwang, diba? Magkakasama lang tayo. Yun ang magandang buong family. Para siyempre, gusto mong pumunta sa ganitong bahay, malapit lang. Hindi yung pabiyahe ka pa ng Laguna. Saan si Ate Mengay sa Laguna. Kaya naman si La Papa kung nasaan silang probinsya o Bulacan, ganyan. Hindi na mahihirapan, di ba? Yun ang sa akin. Tsaka ito naman po kay Thinking Body. Kuya, gaano mo na katagal nakilala si Ka-Business? Oo, magandang tanong rin yan. Kasi baka maraming nagtataka. Actually, meron din akong vlogs kasi mga ka-business sa ating minamahal. Nag-umpisa po yan, magkakilala po kami way back 20... Hindi ko na matanda. Sobrang Pandemic po ata yun. Pandemic. 2020 po ata. Isa rin po ako sa saksing buhay sa mga journey na pinagdaanan ni Ka-Business talaga ng ating pinuno kung tawagin na talagang hindi madali yung ginawa niya. Kaya napakalaking opportunity yung makasama siya lalo sa kanyang pagmimisyon. Although ako ay isang editor, malaking bahagi din yun na nakikita ko na talagang yung ginagawa ni Ka-Business talagang galing sa puso niya talaga. Matagal ko na siyang kakilala at mula noon hanggang ngayon, low profile na tao niya, Ka-Business. May tanong po ako. Opo. Bakit po idolo niyo po si Papa Ka-Business or si Pinuno? Si Papa naman, naging idol ko simula pagkabata. Kasi tinuruan niya ako ng mga galawan dito sa mundo. Yung pakikisama sa mga iba't ibang klaseng tao. Kasi kung mapapansin niyo, di ba? Kapag nag-vlog tayo, kumbaga yung naiyaano natin, parang sa isang hayop. Merong mga hayop na animals, no? Kung saan tawag dito, kung saan siyang lugar, kung malamig, nakakapag-adapt siya. Kung mainit, na-adapt niya.
Ganun din yung tinuro sa akin ni Papa. Kung nasang lugar ka, kung nasa liblib kang lugar, kung nasa maraming tao kang lugar, yun yung tinuro sa akin ni Papa, kaya idol ko siya. Kahit sinong tao kaya nang kausapin, pakikisama, kahit napakataas na tao niya, eh nakakausap niya, nagkakaroon sila ng conversation, nakukuha niya yung loob. Yun naman ang in-idol ko kay Papa. Tsaka isa pa, yung pagiging family-oriented ni Papa, na kahit na mahirap yung buhay namin noon, eh hindi siya sumuko. Yun ang inaano ko sa kanya. Hindi niya kami iniwan. Talagang gumawa siya ng paraan para makaahon sa hirap. Yun ang isa sa mga inaano ko. Inaidol ko kay Papa. Kay thinking body naman po tayo. Yung schedule nyo naman po ba, hindi naman po komplikado sa pamilya nyo po? Actually, yung pag-schedule sa pag-edit naman, planchado lahat yan. Planchado. Bago ako pumasok, bago umuwi, pinaplansya muna natin lahat yan para at least naalang-alang kasi natin yung time management na sinasabi. Pero okay siya, planchado lahat siya. Tsaka ito pa, Kuya Thinking Buddy bilang editor, ano yung special function mo sa ka-business family? Special function. Yes. English. Special function. Emso? Actually, ang kaya kong maibigay talaga is more on technicalities talaga tayo. Pero syempre, kagaya ng nauna nating nabanggit kanina na sa pag-charity tayo, yun talagang specialty ng ka-business family. So, yun talaga yung ang may tutulong ko doon sa akin kasi meron din akong background konti sa pag-charity. Syempre, yung puso natin nandun. Hindi lang sa technical, hindi lang sa pag-edit, pati doon sa yung realidad na nangyayari sa pamilya, sa circulation ng ka-business family, yun yung may ambag ko sa kanila. Okay pa rin kung may tanong ako, Paps. Uy! Di ba napag-usapan natin charity? Charity po yung content na di ba po? Opo. May plano po ba kayong mag-iba ng content? Mag-shift na Mag-iba? mag-shift. Aside sa charity. Napakagandang tanong yan. Sa akin, minsan kasi, eto sa mga viewer, minsan napapaisip din ako kung magpapalit ba ako ng content o ganito ganyan. Pero ang nasa puso talaga namin ni Papa ay tumulong talaga sa mga kababayan natin. Minsan nga lang, yung mga nagko-comment kasi na ganito ganyan, minsan siyempre nasasaktan din kami. Oo. Minsan bakit ito lang binigay mo? Bakit ganyan ka lang? Bakit yung ibang vlogger ganito yung binigay, ikaw ganito lang? Siyempre, alam niyo naman yung channel namin, maliit pa lang. Pero ginagawa namin yung buong makakaya namin kung paano makatulong sa mga kababayan namin. Pero yun, kung sa akin ang final decision ko ay di ako magpapalit. Sa akin, kumbaga sirkulasyon, yung charity, tapos family, charity, family. Kayo rin, kasama rin namin sa mga tinutulungan namin, mga asawa ng kagwang, mga kagwang. Yun ay panghabang buhay. Ito pa po, Papa Deans. Saan banda na ba kayo niyang Russell? Saan banda? Oo. Parang Saan banda? Parang destination yun, no? Oo, yung parang sa punto ng buhay na yun, saang banda na ba kayo niyang Russell? Parang anong status? Oo, Parang anong level? Level. Meron ba kayong basehan dyan ng level 1 to Meron po, Paps. Meron kasi level 1, parang magjowa, di ba? Level 2, engage na yun. Ay? Yan sa iyo na, Paps. Parang Saan ano na ba kayo? Level ni... Siyempre sa level 1 muna. Oh, level 1 pa rin. parang magjowa pa lang, gano'n. Parang lang, pero sa amin naman ni Russell, yung getting to know each other, na kami. Tapos na kami dun eh. Tapos, Kilala na namin isa't isa, pagka isang tinginan pa lang, ay galit to. Ay nagsiselos to. Pero kung sakali, Pops, makakita ka ng maganda, sexy, hindi na ba magbabago yung... Yung, kunwari, mas maganda pa kayang Pops, ingat ka sa mga sagot mo Russell. Mas dito, Pops. sexy. Ingat ka sa mga sagot, Pops. Hindi, sa akin naman, totoo naman yung sinasabi nila na laging merong mas, di ba? Pero para sa akin, wala na ako nakikitang mas sa kanya. Bait naman yung Oo. Pops. Ito pa, Paps. Nag-date na ba kayo niyang Russell sa isang private place? Private place? private Yeah. place.
Wala pa kaming naging date sa mga private place. Lahat ng mga pinupunta namin puro public. Public. Sa Rizal, sa SM. Di nga. Parang hindi ko Sure ka na ba dyan, Paps? Sure ka na Yung ba mga dyan? beach. Oh. Beach. Yung mga private na ba? Resort, Oh. gano'n. Pwede rin mga ano, hotel. Oh! Uy! Siyempre, private. Diba? Oo. Private naman din kasi talaga yun. Hindi, wala pong ganun sa hotel. Siyempre, respeto natin, Oo. di ba? Yun. Ang ano namin, private resort siguro. Doon sa Batangas. Yan. Pero kasama naman yung family. Oo, kasama. Itatanong ko sana kung kailan. Hindi kasama yung family niya, siyempre. Diba? At least alam natin mga ka-business. At yung ano na yun, tawag dito, yung tagpo na yun, siguro ipapakita ko sa mga ka-business natin. Kasi na-vlog namin yun. One of a kind na, na moment sa amin. Kasi first time namin na magkasama kami sa dagat. At maganda yung kwento nun. Pero ipapakita ko na siguro pagkasal na kami. So, ito naman po para kay Thinking Buddy. To. So far, Kuya Buds, kumusta ang family ka-business, ang kagwangs, at syempre ang 3Ms? Sa palagay mo, kumusta naman? Mukhang mabubog pag alis ko dito. Hindi, actually, sa pamilya ka-business, sabi ko kanina, nabanggit ko na matagal ko na rin silang kakilala. Wala akong makomento dyan, pero napakabait na pamilya. Yun, para sa mga kagwangs naman, napakakwela. Ayun. Sa mga 3Ms naman, syempre, kayong bida dito eh. Napakababait yun din. Ang sarap naman pakinggan. Parang pumabalakpak yung tayo alam ko. niyo po ba kung bakit yung sinabing mabait? Kasi yung mabait, napakalawak ng definition po nun. Pero kung sasabihin mo lang na maganda, sasabihin mo lang na laging mabango, di ba? Kung ganun lang, specific, very specific. Pero pag sinabi, ang pagkakilala ko kasi napakababait nyo kasi yung salitang mabait ay nandun na lahat. Kahit hindi ka maganda, pero hindi pa sinasabi ko kahit hindi ka maganda, pag mabait ka, gumaganda ka. Ay! Tama Diba, naman yun. Kasi naman, di ba hindi naman talaga totally yung ugali ng isang tao hindi Yes, lang dahil sa oo. ganda, nasa loob. Nakaka-touch. Sobrang touch. Okay. Tanong, Kanina kay Papa din, sa kay Thinking. kay, Thinking Buddy muna. Mga ka-business, wait lang. May naisip ako maganda. Sige nga. Oh, mukha pala ako dito, Pops. Sige na. Sabi mo na. Go. Kay Thinking Buddy muna po. Sana huwag ka ma-offend. Yes, sige po. Ilang beses ka kumakain sa isang araw? Uy! Yes! Nadala. Sana naman conscious ako eh. Ako kasi, nasanay ako na paggutom lang sa kakain. Totoo, hindi ko nasunod yung Oras. Pero ito, paalala ko sa inyo mga minamahal naming mga kabisnes natin. Lagi po natin kasi nabasa ko rin Papa Dins na yung palang katawan natin, may oras na pag yung katawan natin mag-produce ng enzyme. Yung enzyme na yun yung tutunaw sa kinain natin, which is alas 7, alas 12, tsaka alas 8 yung hapunan, di ba? Opo. Pag nag-create na ng enzyme yung tiyan mo, so yung enzyme yung gumigiling sa kinain. Tapos wala kang kinain, ang magigiling niya, Bituko. kaya usually nagkakaroon ng ulcer, nabubutas yung bitukan natin. wala. Ang bitukan. So nasanay kasi ako doon na wala, pag gutom lang, kasi more on ang ko kasi, ang trabaho ko kasi kahit dati pa nag-edit, mga troubleshooting sa technical. So walang time. Hindi ko tinitingnan yung time na ay alas 12 na kakain na. Hindi, pag nakaramdam lang ako ng gutom, saka ako kumakain. So isang paalala din yun na huwag po natin gagawin. Huwag niyo akong gagayahin na baka matulad kayo sa akin. Hindi. Ito pa pala natin question. Sorry, kinakabahan ako. Kung may chance, May chance. kung may chance, ano ang gusto mo na sana makasama ako with ka-business family? Kung may chance na makasama, Ako. With Ikaw? ka-business family. Sure? Ako? parang hindi ko. Sige, Ito yung tanong mo. parang Parang ang itatanong
tanong niya po, kung may chance na makasama ka Oh. sa ka-business family, Okay. yung... ano yun? Ano yung question natin? Kaya pala kinakabahan yung tanong. Hindi. Yung host na po yung kinakabahan. Kinakabahan ng hosting. Sobrang kabado. Ang ibig ko sabihin, yung pinuntahang lugar ba? Pinuntahan Kung may lugar. chance kang makasama, Oh. ganon. Kung sasama ka na rin. Halimbawa, nagets ko na yung tanong. Halimbawa, may chance ka daw po ba na, kung may chance ka na makasama ang buong ka-business family sa ang lugar? Oh, yun. Sa ang lugar, tama ba? Opo. Opo. Dito sa Pilipinas or Kahit saan. All over the hanggang ibang world. bansa talaga? Oo. Kumbaga, ano tayo, tingin tayo sa future. Mm. Oh. Tinulungan ko na yung 3 Thanks pa. Thank you pa! Pinahirapan mo na ako eh. So siguro, in the future, nakikita ko kasi na ang ka-business family ay hindi lang sa Pilipinas magpapasaya. Ay, grabe. Nakikita ko yan. So marami tayong mga na-observe na mga vloggers, kahit hindi charity, kahit hindi mga vloggers na tumutulong, marami tayong na-observe na talagang hindi lang sila nag-stay sa Pilipinas. Kasi marami pa tayong kababayan sa ibang bansa. Opo. So mostly ang nakikita ko ay dadating ang panahon na ang ka-business family ay lilipad. Lilipad. At isang karangalan kung ako'y mapapasama. Ayun. Yun. Kasi sa akin, hindi ko na kailangan ng passport tsaka plane ticket eh. Hangin lang, okay na ako. Lilipad ka na. Lilipad na ako. Ano? Si ate talagang tawang-tawa sa akin eh. Kasi nasasyak ako sa ilong mo eh. Ay, pinaglilihan mo yun. Mahilig mo siya sa matatangos. Okay lang kasi matangos naman ilong niya. Huwag lang sa akin ha. At sa akin din. Parang nilalamig ka, Enzo. Oo, ang lamig. Grabe. Paps, may tanong po. Ano po yan? Ano po ang madalas niyong pag-awayan ni Young Russell? Pag-awayan? Minsan lang kapag pag di nakakapag-update. Minsan kung siyempre minsan nag-aalala. Yun lang naman. Madalas. Yun lang. Siloso ba siya, no? Silosa? Tsaka ikaw, siloso ka din ba? Oo. Patas pala silang dalawa. Parehas naman kami. Pagka Sa bagay kasi meron naman dapat pag silos. Tsaka pag sila. Pag sila. Kasi guwapo at guwapo at maganda eh. Natural. Tsaka, parang may ano ka din, may point ka kasi si Pops kasi, di ba, vlogger siya. Siyempre, madaming nanonood, madaming nakakakilala, di ba, Pops? Opo. Pero kung restrictuhan ka lang talaga, doon ka lang talaga nakapost. Parang, ay char, parang ako. Ito naman po para kay Kuya Kuya Buddy. Thinking Buddy. Kung sakali naman po, thinking body na may mag-offer sa'yo ng mas malaking sahod ng ibang vlogger po, iiwan mo po ba ang ka-business official or family? Napakagandang tanong ito pa. No? Isang napapanahon at talagang alam ko na yung mga ka-business nating minamahal, yan din ang nasa isip. So, kumbaga yung doubts, benefit of the doubts nga natin. Para sa akin, mula sa puso ko mga minamahal naming ka-business, walang pagpapaimbabaw. Pamilya kasi ang turing dito. Pamilya. So, ang pamilya mo, hindi mo iiwan eh. Sa hirap, sa ginhawa, sa saya, hindi mo yan iiwan. So, yan din yung may papangako ko siguro na hanggat gusto pa ako ng pamilya, hanggat hindi ako tinatakwil ng pamilya, hanggat hindi kayo takwil ng pamilya, hindi ako aalis. Good answer. Ito naman po ang tanong ko kay Papa Dean. So, okay lang matupas itong tanong kong to? Ano ba May yan? pagtanong. Ano ba yan? Nag-kiss na ba kayo ni Young Russell? Nag-kiss? At saka ilang beses? Nagilang Pops na Opo. Mahilang. Nag-kiss, hindi pa. May kiss, sa pisngi. Yun lang talaga? Dito. Wala bang Sa French kiss, German kiss? Oh, Ayan. German kiss. Dito, Paps. Saan? Sa lips? Yeah. Oh. Yung totoo, Pops. Ano muna? Private. Sobrang nakakilig yun ah. Yun si Papa Akala na niyo blush. Sabi ng
Wala po si Papa Dix. Yan lang yung tawag dito. Sa noo, sa pisngi. Pero normal din yung sa lips, Pops. Oh, normal. Normal. Oh, Si Papa Dix na po nagsabi Opo, normal. normal po yun. pero privacy. Siyempre, hindi nga naman pwedeng ipakita sa Pilipino. Oh, Private talaga. Sa Pilipino? Sa Pilipino, sa atin lahat, diba? Then, okay, Para lang sa kanila yun, kasi nakakaano naman, diba? ano lang tawag dito, panatili natin yung wholesomeness. Oh. Wholesomeness na. Pagiging gentleman. Kasi siyempre nasa social media, hindi naman pa pwede na kung ano yung di ba? Opo. Tama naman. May point naman si Pops kayo. Pops, may tanong po Ano? ako sa'yo. Last. Last Last na ba yan? question. Last Ay, na. buti naman. Bera. Inakabahan si Pops. Tanong ko po kay Papa Dins. Mm. Pops, Mm. hanggang saan ang kaya mong ibigay o isakripisyo para sa pamilya? Para sa mga kapatid mo. Mga kapatid ko, pamilya, kila papa. Hanggang saan? Siyempre hanggang kahit buhay ko pa. Lalaban ng patayan. Huwag daw sana mo sa ganun, Hindi, Pops. tawag dito siyempre kapag nakantiyan siyempre, di ba? Yan, hanggat kaya ko, hanggat buhay ko, kaya ko ibigay sa kanila. Para naman kay Thinking Body. Para po kay Kuya Bali, tanong ko po sa'yo. How do you define? Ba't pagkapunta sa akin yung English? How do you define pinuno as a leader, as a person, and as a vlogger? Ito, sa akin siguro yung salitang leader, medyo hindi siya angkop para kay ka-business. Pero kasi siya ay, nakikita ko sa kanya, siya ay isa father, as a brother. Hindi siya leader. Siya ay kapatid o nakakatandang kapatid. Siya ay magulang. Para sa atin, base sa sa experience ko, tsaka yung pinaramdam niya sa akin. Although sabi ko nga magkakilala na kami dati, pero nananatili siyang mapagpakumbaba, mababa. Although kahit masabihin natin nakaangat-angat siya, low profile pa rin siya. Hindi kayang tumbasan ng salitang leader, yung brother or father. Yun siya para sa akin. As a vlogger naman, masabi ko sa kanya, siya ay isang inspirational vlogger. Kasi inspirasyon yung binibigay niya sa mga viewers niya. At ako man, isa rin ako sabi ko nga editor ako, hindi nila may tatago sa akin ang mga nangyayari. Kasi ako nag-i-edit eh. At isa yung masasabi ko na lahat ng nangyayari, yun yung pinapakita niya. Hindi niya pinuputol. Wala, yari ka ate. Excuse po. Baka naman naningil ka ang utak. Sino yung tumatawag? Hindi ko nga alam eh. Baka naningil lang. Sabi ka. Sorry po. Sorry mo. Tuloy mo na, Kuya Bads. So ayun nga, as a vlogger naman, ang definition ko kay Pinuno or Sir Ka-Business ay siya ay isang inspirational vlogger. So maraming nagba-vlogs na nagbibigay ng inspirasyon. Pero Sir Ka-Business, one of the kind. Bakit? Kasi sa akin wala silang may itatago eh. Ako nag-edit kasi, Pops eh. Ako nag-edit kasi yung mga video nila sa Ka-Business, nakikita ko na, tsaka nakikita ko kung paano sila mag-shoot. So eto, wala po kaming itatago dito. At wala po akong ililihim sa inyo, lalabas ko po lahat ng ginagawa nila. At yun yung isang yun yung isang nagustuhan ko dito na kung ano, sabi niya sa akin, instruction niya, kung ano tayo, yun tayo magpapakita natin. Hindi natin kailangang pikein, pag mukha tayong ganito, ganyan sa viewers, kung ano yung nangyayari. Yun yung isang pinagustuhan ko at talagang tumatatak sa puso ko kung bakit ako nandito. At sa tingin ko at alam kong magtatagal ako. Sabi ko nga hanggat hindi ako takwil ng Ka-Business family, mananatili ako dito. Sobrang naantig yung puso ko dun. Tapos na yung yung ano ba yan? Yung As a person. as a person. Naman. As a person, sa akin kasi
didefine ko kay Pinuno ulit as a person naman. Kasi kanina may tanong as a leader pala, as a leader, as a person. So sabi ko nga, siya ay isang kapatid at isang magulang. So hindi siya leader. Kasi hindi siya nagdidikta dito eh. Based observation ko, pagdating ko, wala siyang idinidikta. Lagi yan, pangaral siya, sabi niya, at kung ano yung makakabuti sa'yo. Ganun kasi ang isang ama eh, ganun ang isang kapatid. So, concern siya sa lahat sa amin, mga kabisnes namin minamahal. Hindi yan yung walang paki sa'yo. Kung kinakailangan kanyang pagalitan dahil alam niyang mapapasama ka, papagalitan ka niya. Kung sasabihan ka ng maaring alam niya na labag sa'yo, pero alam niyang ikakabuti mo, sasabihan ka niya. Hindi siya nagdadalawang isip kasi alam niya mas makakabuti sa inyo, sa atin. Kaya, sabi ko hindi tugma yung salitang leader. Ama at kapatid o kapatid. Ang ano sa kanya, ang turing. And yun sa akin naman, yung sinabi naman ni Buddy, napakaganda yung sinabi mo. Tama eh. Kasi kung ano yung turing ni Papa sa mga anak niya, yun din yung turing niya sa inyo. Para niya kayong mga anak na mga kapatid na rin. Na alam niyo yun, minsan marating sa atin yung mga pagsubok, di ba? Hindi nagiging madamot si Papa sa mga impormasyon, sa karanasan. Talagang binubuhos na lahat yung para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya maraming salamat talaga kay Ka-Business, no, sa pagbubog sa amin. At doon naman, dagdag ko lang din dun sa mga anak. No, sa mga anak, bakit nga ba mahal na mahal ko sila, Papa? Kasi hindi naman pangabang buhay kasama natin sila. Diba? Hindi pangabang buhay, nararamdaman nila yung pagmamahal. Sa akin, na-inspire ko naman dun sa mga kabataan na natutulungan natin. Isa sa mga pag-aaral nila. Kasi isa yan sa mga ginapang nila mami, pag-aaral namin, kakapatid. Na kahit gaano kahirap yung buhay namin. Noon, kasi pag naalala ko kasi naiiyak ako. Pag naalala ko kasi, hindi ko kasi sukat akalain eh. Kasi from survivor, buhay namin. Survivor si Papa, cast away siya. Sige. Pagtapos nun, siyempre, dumaan kami sa pagsubok nun. Na-frustrate si Papa. Siyempre, ang pangarap niya kasi maging artista eh. Dumating yung part na yun, parang dumating sa pagsubok. Ayun, nagtinda kami ng merienda, nagano kami, naglako kami. Ulan, umaraw, si Mama, si Papa, magkatuwang kami magkakapatid. Si Marilee, naglalagay pa yan ng mga kalamansi sa paninda namin. Si Boss Dave, tumutulong din, naghihiwa. Ako naman, tagahugas ng mga pinggan, mga pinaglutuan. Tapos yung mga tito ko, nagtitinda rin. Ayun, sa akin, hanggat buhay sila at malakas, paramdam natin pagmamahal sa kanya. Kahit minsan merong hindi pagkakaunawaan, ay yung anak kailangan talaga magpakumbaba sa magulang. Yun lang ang sa akin, mga ka-business. Salamatan natin ang ating dalawang poging guest, Papa Dins TV at Thinking Buddy. Maraming salamat po sa pagpa-unlock nyo sa aming interview. At maraming salamat din po sa panonood nyo po sa aming kwentuhan. At abangan nyo pa po ang pasabog ng mga 3Ms. Mga ganito din po na mga interview. Mga pasabog. Di ba? Pasabog. Salamat sa Thank you. God bless po sa ating lahat, mga ka-business! May tubig ba kayo? Ayun lang. Meron tubig ba tayo? Ano, studio nyo lang tubig. Ano ka na tubig? Hoy, may nagbigay na ano. May nagbigay, salamat po. Galing pa po yan, Japan. Ay, thank you. Galing Japan naman kanina. Galing Korea. Ah, Korea. Salamat po sa tubig. Thank you po!